Ngayon na lagi ko, Brad, nakay ka na mga for kuan, nakay mga seeing so. Brad. Partner sa rin sa kong idol guys. Idol Island Mechanic guys. Nakatabangan sa Ginoo guys nga. Mitsubishi Montero. Magandang araw sa inyo mga boss. Ito na nga pala yung Mitsubishi Montero na ginawa namin nung araw, no. Ngayon ko lang na-upload to kasi busy ako. Nakakatama din mag-upload mga boss. Ang issue ng unit ito mga boss ay hard start siya. Kaya nagpatulong sa atin yung may-ari dahil nagawa na nila daw ito, tapos ganun pa rin. Binaklas nila yung injector, tapos nagpalit sila ng fuel filter, pero wala pa rin nangyari mga boss. Hard start pa rin. So tiningnan namin ay may pressure naman talaga yung fuel niya. At yung kanyang throttle valve ay okay naman, gumana naman. Kaya in-scan ko na lang muna. So nakita ko dito yung kanya ay meron siyang may mga DTC siya sa sa e-tach, sa immobilizer, at saka sa automatic transmission niya. So yung related lang sa hard start yung inuna namin para siya. Yung iba dito parang saka na lang daw, sabi ng may-ari, kasi gagamitin niya daw ito. Sabi ni Pusing mga idol ay gagamitin niya ito bukas, kaya saka na lang daw itong iba. Yung mga code pala sa kanyang mga e-tach mga boss, sa kanyang e-tach at saka immobilizer niya, yung nakalagay yung kanyang power window at saka sa rain light sensor ay not equipped. Kaya okay lang, normal lang yan sa mga Mitsubishi Montero. Lalo na sa ganitong model, 2012 pa to. So not equipped yung nakalagay, time out. Pero duda pa rin kami, kaya tiningnan ko yung mga pin out ng ECU ng e-tach. Tiningnan ko kung may input voltage siya at saka kung may output. At dito mga boss ay ginabi ako dito dahil umulan, grabing ulan dito. So walang maayos na parking si sir, walang bubong yung parkingan ng sasakyan niya. Tapos yung kasama ko ay pinauwi ko na lang kasi may importanteng lakad yon. Kaya siguro mga anong oras na to, mga alas 7 na. Pumapatak pa rin yung ulan, pero ginawa ko na lang para matapos ako. Kasi tingin ko matatapos ko rin to eh. Kasi may pinagsuspitsahan ako kung bakit nag-hard start siya. Parang naano ko na. Sa pagkakataong itong mga boss ay napansin ko yung kanyang low pressure pump ay hindi tumunog. So isa yan sa dahilan kung bakit nag-hard start mga boss. At pagtingin ko sa kanyang fuse box ay nakita ko nakabakante yung fuse ng low pressure pump. Yan. Tandaan yung mga boss, kapag sinabing CRDI na makina ay may high pressure pump yan, sigurado may din yan, may low pressure pump. So yan yung fuse, yung tinisting ko. Diyan yung nakalagay yung fuse papuntang papuntang low pressure pump, yung nakalagay sa ating mga fuel tank. So sabi ni sir kompleto daw yung fuse. Pero sabi ko naman ay bakit bakante to? Ay tinanggal siguro. At dito mga boss naghanap ako dito ng spare na fuse mga boss. Baka meron o wala akong nakita. Kaya ang ginawa ko mga boss ay tinanggal ko na lang yung fuse ng ng signal ng hazard light, tinanggal ko at nilagay ko muna dyan sa low pressure pump niya. At papilang ko na lang bukas yung fuse ng ng signal light. At dito ayan, nung inon ko yung ignition niya, meron may power na siya. At yung ECB valve nito mga boss ay tinanggal ko na rin kanina kasi sinigurado ko na na walang bara. Nilinis ko siya. Malinis naman siya. Babalik ko yun mamaya. So dito ay inon ko yung ignition niya ulit. Nung pinakiramdaman ko kung may tunog ba. So
napansin ko tumunog naman yung ano yan, yung kanyang low pressure pump. So dito ay ano na ako, parang magaan sa pakiramdam ko mga boss. Sabi ko parang makakauwi na ako mamaya kasi napansin ko may tunog na at wala akong ibang pinagdududahan dito, yun lang. Pasensya na kayo sa camera ko dito mga boss, malikot siya kasi ano, wala akong kasama. Tapos yung stand ng cellphone ko, ng camera ko ay naiwan ko sa ano, sa bahay, kaya ano na lang, isang kamay ko lang naghawak dyan, kaya medyo ano, malikot. At dito ay tinanggal ko yung cover niya, yung guard ng ano, ng fuel filter, dahil i-bleed ko yan. Para sigurado naman ako na ano, nasulit talaga yung fuel niya pagdating dito sa kanyang high pressure pump. So i-bleeding ko siya. Ipapump ko yan mamaya mga boss. Dahil palalabasin ko siya doon sa ano, suction line nung patungong ano na, high pressure pump. So dito ay ano, magpapump na ako. Yan yung kanyang priming pump, yung assembly yan ng ano, fuel filter niya. Yan yung sinabi ko sa inyo na ano, fuel filter na ano na nila ni sir, na palitan na. Pero wala pa rin nangyari. Kaya humingi sa atin ng tulong, kahit na busy tayo ay pinagbigyan natin si sir. Kahit na may duty tayo kanina. So nag-under time lang ako. Pumunta ako rito ng mga alas 3 ata yun. Dito ay pump ko siya. Ayan, yan yung lagayan ng suction control valve. So nilagyan ko lang siya ng ano, ng basahan. So tingin ko ano, may fuel na siya, may lumabas na fuel. At dyan ay kakabit ko na mamaya yung kanyang suction control valve. So yan, yung bolt na yan ay tinanggal ko muna. So paalala lang mga boss, kapag nagtanggal kayo ng ano, pisa ng makina, lalo na sa mga ganito, ay ibalik nyo muna ang bolt. Ibalik nyo sa ano nyo, tinanggalan nyo, para hindi siya ma-misplace. Yan yung suction control valve. Ayan. Ikabit ko na siya ulit. At ito nga ba, itong control valve na to ay sabi ng may-ari, gusto sana niya ano ipatanggal kasi palitan. Sabi ko naman wag, kasi hindi naman sira yan. Tinisting ko, sakto naman yung kanyang resistance. At nung ano pa to, tumunog naman yan. Kapag umandar na, tumunog naman yung ECB niya. Tapos kung sira yan mga boss, ay siguradong may makikita tayo sa scanner natin na may DTC doon kung sira yan. At saka hindi lang ano, minsan kasi sa wire may putol, kaya may DTC. Hindi tayo basta-basta magpalit ng pisa mga boss kung hindi tayo sigurado. At dito, dahil sigurado ako na hindi yan sira, hindi ako pumayag na bumili siya. So dandahan lang, medyo mahirap ay ikabit to. Dahil masikip. Ganito talaga mga boss kapag Mitsubishi na makina. Hindi tayo pahirapan ng unit na to. Kasi ginabi na tayo. Ginabi na tayo nito mga boss. Check ko muna yung low pressure pump kung tumunog ba. So mayroong tunog. Ulitin natin. Mukhang hindi ko masyadong nadinig kasi maingay sa labas. Ulit. Yun, meron. Okay. Start natin ulit. Matagal itong umandar mga boss. Kasi naubusan ng diesel yung one.
Naubusan ng diesel yung ano nito, high pressure pump. At dito mga boss, kaya pala di siya umandar kasi nakalimutan kong higpitan yung kanyang discharge line patungong fuel rail yan. Galing na yan, palabas na yan galing sa high pressure pump. So nakita natin marami ng fuel na lumabas. Indikasyon yan mga boss na malakas na yung pressure niya. At dito ay masaya na ako dahil sigurado ako na start na ito mamaya o ma-under ito mamaya. Siyempre, ganoon naman talaga mga boss kapag nakita natin yung problema, na sigurado tayo na gumana na yun mamaya, ay siyempre masaya na tayo mga boss. So dito subukan natin i-start mga boss. Yon. Alam mo, nag-check engine sa mga boss kasi tinanggal ko yung ECB. Ngayon ko lang pinalik. Kaya yan, nag-check engine siya. Pero, at i-delete natin yan. Scan natin. May naman tayo, pang scan. So, umandar siya. So, dito mga boss, ang ganda ng niya, idle. Ang ganda ng idle niya mga boss, oh. So, scan muna natin mga boss. Mawala yung check engine sa cluster gauge natin. Skittle na kayo mga boss. Oh, ayan mga boss. Oh, kita nyo may check engine siya. So, i-delete natin yan. Yung check engine niya. Tapos yung isa sa ABS. Itong scan ko muna. At dito ay scan natin dito mga boss. Tingnan natin para ma-delete natin yung kanyang DTC. Sa suction control valve yun, sigurado yun. Kasi yan, magwa-warning talaga yung check engine kapag may tinanggal ka na yung mga actuator niya at saka yung kanyang mga sensor. Kung nakita nyo, yung kanyang sa dalawa na siya. Isa lang yan kanina eh. Red fault code, ayan, suction control valve. PO628. So, clear fault code natin. Tingnan natin. Stop the engine, turn the ignition switch on. Okay. So, yan, isa na lang. Yung isa na yan ay yan yung yung ESC, yung anti-stability control, pero yung nakalagay mga boss, not equipped. So, normal yan. Okay. Yung dito, yung kanyang mga code kanina sa nakita natin sa kanyang automatic transmission, yung sa fifth gear niya, incorrect gear ratio. Dinilit natin, na-delete naman. Sabi ko kay sir, lang natin, subukan lang ipatakbo ng medyo malayo, baka babalik. Kasi may nakita tayo sa scanner eh. Incorrect gear ratio niya, tsaka yung kanyang input speed sensor. Nakita nyo mga boss, yung e-tax na yan. So, tsaka sa IMO, yan yung sa ABS mga boss, yan, wheel speed sensor. Pero tingin ko baka hindi yan yung dalawa na yan ang may problema. Pero baka wire lang naputol or sa loose contact lang. Yung sa e-tax niya saka sa IMO niya ay normal lang yun sa Mitsubishi Montero mga boss. Not equipped na nakalagay. Kaya wala na tayong ibang pagdudahan pa sa ganyan. Kung umabot ka man sa video na ito mga boss, ay sana mag-follow ka sa page ko. At rin kayo sa YouTube account ko mga boss, Island Mechanic Philippines. Island Mechanic PH.
So maraming salamat sa inyong panonood mga boss. So dito ay binalik ko na yung kanyang yung guard bracket cover. Yung cover ng top cover ng priming pump assembly. Saka itong kanyang fuse box cover. So maluwag ang fuse box cover na to, wala nang lock. Posibleng mag-rappel yan kapag tumakbo na. So dito mga boss ay tingnan kong subukan kong in-accelerate siya. Ang ganda naman ng response. So napaka-responsive naman ng throttle niya. Ayan. Malapit nga umabot hanggang pula, red line. So dito ay inatras na ni sir dahil ipaparking niya to doon sa unahan kasi hindi na namin to i-road test mga boss kasi traffic dito tsaka umulan. So bukas na lang si sir na bahala dito. So maraming salamat mga boss kung umabot ka man dito. Ay sana mag-subscribe ka, mag-follow ka para marami pa tayong i-upload balang araw. At alam nyo mga boss ay monitor ko si sir hanggang 3 araw. Sabi niya 1 click na daw yung makina niya. Nagpasalamat siya sa akin. At syempre nagpasalamat din ako sa ating Panginoon mga boss dahil binigyan tayo ng karunungan kahit na hindi tayo expert ay talagang mabigyan natin ng solusyon yung problema ng mga sasakyan. At dito lang tayo magtapos mga boss. Salamat sa inyo mga boss. Sana manonood kayo palagi sa updated kayo sa mga video ko.